Lotlot po ay magkapatid nga at hindi po nila kasundo ang kanilang hipag na si Rodeline. Ang tanong ko, Lotlot, ilang taon ka no nung dumating sa buhay ng kuya mo, si Rodeline? 6 years old po ako. 6. Noong mga panahon na yon, Apo. namatay na ang magulang Apo. ninyo. Ano ba ang Tapos, dahilan? Bakit sila namatay? Ano po, yung Napaka-bata naman nilang namatay. sa alak po, tapos sa sober pagod po, overpagod yun. Oo. Tapos, So alak, tapos Apo. kayo umiinom pa rin, Lorna. kasi ayun na po. Kumbaga po, yun po yung kasakasiyahan lang po ng mga kaibigan kung may mga party. Kasiyahan, pero parang madalas ang kasiyahan. Hindi po. Kada Sabado at Linggo lang po kami nag-iinom. Pero hindi naman po araw-araw yun lang. Ikaw naman, apat ang Sabado, apat ang Linggo. Yun na po. Minsan malasing ka pa, 3 lang ang Sabado, 3 lang ang Linggo. So yung sinasabi mo, Lot, na hindi kayo binibigyan ng pera noon ng Kuya Jun mo, bakit si Kuya Jun ang inaasahan ninyo? Wala May na po panganay pa. Wala na po. May Wala po Marcelo pa, di Wala ba? po yung si Marcelo po eh. Bali, nasa galaan po, hindi po namin makita. So, kaya, bali, ang kuya namin nakatira sila, Rodeline at kuya ko So po parang nandoon. lumalabas, Lot, ang mga magulang nyo na lumalabas ay si Kuya Jun nyo at si Ate So, Rodeline. mga kalating buwan lang po kami sa kanya. Tapos, Lumayas lumayas na po ako, nangalayag po ako ng basura. Bakit kayo kailangan lumayas? Kasi po, magulo, lagi sila nag-away mag-asawa po eh. Nag-aaway din sila Opo. palagi. Okay. Puno na po nga yung nila sa So kailan ka bumalik? Hindi na po ako bumalik hanggang sa nag-asawa po ako. Tapos yung asawa nga niya, nasaksak po ng asawa ko. Bakit kailangan umabot doon, Lot? Dahil po sa alak. Kasi po, ma'am, yung kuya ko po, pag nakakainom po yan, makulit po talaga yan kahit Kaya maraming nga, gabi. so bakit hindi natin pigilan at Kaya tulungan nga po, na wag imbis na nang siya nga po ang uminom? pumigil sa asawa niya, anong ginagawa? Nilalayasan niya yung asawa niya, doon siya sa nanay niya, nagpapakasarap, yung mga anak niya nandun. Yung asawa niya laseng. Tapos paghating kami, gigisingin kami. Kami ang pagbubuntangan ng galit. Siya wala, nandun sa nanay niya. Ang sinasabi naman daw kasi ni Lorna, Rodeline, May iwas, tapos kami ang ginugulpe. May kami iwas ang ka inaano, saan? yung mga bayaw. Kasi ako lagi naaway May ng iwas, asawa dapat ko. ikaw nga, obligasyon mo yan eh. Ayoko na Obligasyon mo. inaaway ho ako. Umiiwas po ako. so parang ang ginagawa naman ni Ate Rodeline, Kinabukasan. para iwas gulo na lang din, umaalis siya. Para hindi sila mag-away. Gusto ko rin malaman din kasi Ate Lotlot, so nung namatay na ang inyong mga magulang, yung 2 kapatid ninyong matanda, sa inyo, hindi nyo maasahan. So ang sumunod na doon ay si Kuya Jun. Opo. So hanggang ngayon, sa kanya pa rin kayo umaasa? Hindi na po. Mula lang 6 Sabay na years old sabay lang naman. po ako. Hindi na po! 6 years old lang po ako nung nandoon. Tapos mga kalahating buwan po, umalis na po ako, tumira po ako kay Ate Luz ko sa Kasiglahan po, doon na po ako. Siya nagpaaral sa akin. Hanggang sa nag-asawa po ako ng 15 years old. Yun. So, pakiramdam nyo, nung mga time na yun, nung bata kayo, nagdadamot si Rodeline sa inyo? Opo. Paanong nagdadamot? Baga po, pag hihingi po kami, yung pumunta nga lang yung kapatid ko doon sa ospital, na ospital yung anak kong bunso. Nagalit pa nga po yan eh. Paano Nagbigay lang nagalit? ng 200 na pera doon sa ospital para lang makapang-abot na pangkain eh. Pero may ano anak siya na eh. ba sila noon? Meron na po. Hindi. Pero kailangan din unawain ninyo na, syempre, kasi may pamilya na. Malakas naman po sila, Ang kumita, kuya. dalawa po sila, malakas. Pag may mga pera sila, makapag-down sila sa amin, ganun. Oo, pero kasi Lorna, wala na rin tayong pakialam kung malakas o mahina silang kumita. Kaya nga po Kanila na yun. Opo. Kung Ang magkano pangit lang po man sa ang ugali itulong, niya. kung magkano man ang Hindi ako itulong naiingit nila. sa'yo. Sa'yo may ingit ako. At Okay, saka sandali naiingit ako lang. sa'yo. Kasi ganito yun may ugali kasi tayo na pagkakapatid dapat 50,000 ang ibigay. Kung ang kaya lang itulong, 500, dapat magpasalamat na tayo doon. Kahit nga 100, papasalamat ako. At least nakatulong sa akin eh. Hindi yung may sama pa ng loob. Nakatulong nga, may sama pa ng loob, panunumbat. Wag na lang. So tumutulong pa rin. Panunumbat naman kapalit. Hindi nga siya marunong maglinis ng bahay. Ang dumi-dumi ng bahay na nila. Parang daig pa ng basurahan doon. Nandun yung mga damit, Kababaeng nakasampay, mga Hindi sasira, makapaglinis. ang dumi-dumi. Kuya ko, nung umalis kami, yung pinalayas nyo kami, ang taba ng kuya ko. Ngayon dumating, pinabayaan mo ngayon, ang Pinalalaban payat-payat niya. na. Pinalalaban mo, bulag na. Ang tibay nga ng Kapal babae na na mukha yan. mo. Hanap buhay po ako. Naghahanap Madaling araw buhay. pa lang ho, nagtitinda na ako para may pambaon, pang almusal ang pamilya ko. Tapos uuwi po ako. Mamaya alas 12 na naman, magtitinda na naman po ako. Pag uwi ko po, pagtinda, papakainin ko po sila. Tapos po, pag mamaya-maya uli, alas 6 po, magtitinda po uli ako. Napakahirap, Dr. Camille.
parang hindi yata talaga tama na sila ay tumira ng magkakasama dun sa bahay na yon. Wala po talaga. Pero bakit po kaya, Dr. Camille, na umpisang-umpisa pa lang, ayaw ni Lotlot, ayaw ni Lorna, lahat sila, 7 magkakapatid, ayaw kay Ate Rodeline. Parang ganun ba yun? Yung hindi mo pa kilala, mainit na yung dugo mo? Chang, yun yung tinatawag nating negative transference. Kasi karaniwan, ito ay nangyayari, lalo pat kung ikaw ay bagong salta sa isang lugar na ito, lalo siya'y gagawing bali ginawa siyang asawa ng kanyang kapatid na hindi na-explain eh. Dahil unang-una, alam nila na ang tutulong sa kanila yung kanilang kapatid na yung kuya. Tapos aagawin niyo sa amin yung tumutulong sa amin. Paano na kami? Ang liit-liit pa namin, binibigyan, nadideprive na kami sa mga ganito. Tapos mag-aasawa siya, magkakaroon siya ng anak. Paano kami? Palaging ang nangyayari, yung mga natitirang mga mas nakakabata, imbis na isipin nila na eto makakatulong si Rodeline, they will think na hanggang sa mafocus na ang mindset nila, si Rodeline ang magiging susi para maging miserable ang mga buhay namin. Oo. Hindi yun ang namin sa kanya. Ano? Ibig sabihin, porkit nag-asawa yung kuya ko, matatanggalan kami ng yung suporta dahil nandiyan ka na. Hindi kami maasa sa inyo. Wala nang nag-aaway sila mag-asawa. Umalis kami doon. Kami Kasi lumayas ayaw namin. kami. Di umalis kami. Maliit pa lang kami. Ayaw namin mang magulo rin na nag-aaway. Nagbabatuan sila ng mga plato mag-asawa. Nagbabaranggayan sila. Kaya umalis kami doon. Doon ako tumira sa Kasiglahan. Ate ko ang nagpatira sa akin. Hindi ako bumalik. Wala na ako hanggang ngayon. Hindi rin. Sinundo po ako ng kuya ko dun sa Payatas kasi raw may sakit yung asawa niya. Mapapabayaan. Di ba nagdadala ka pa nga dun ng gatas dati? Kasi di ba Anong sakit? Sino may sakit? nabinat siya eh. Munti ka na siyang masiraan ng Nagkasakit ulo. po kayo. Undifferentiated schizophrenia. Ano po ba yun? Undifferentiated schizophrenia. Undifferentiated schizophrenia ang sinabi sa'yo. Nakalagay po sa medical certificate ko. Kaya nga napabayaan mo yung mga anak mo eh. Nagdanakaw yung Okay, mga anak sandali. mo. Ipapaliwanag sa inyo ni Doktora kung ano yung sakit na yon ni Kaya nga Rodeline. hindi namin pinapatulan eh. Alam nyo, kung kayo ang pumapatol, kayo ang sasabihin kong may depresya. Kasi, pasensya na, kasi alam nyo, ang sakit na undifferentiated schizophrenia, pag nasabihan po kayo ng ganun, ito na po yung ultimate na medyo ang ating pag-iisip ay wala ng kakayahan para maintindihan ang mga problema. Ang mga ginagawa po ay kumisan sa liwana dahil sa sobrang naramdaman na problema before, meron na siyang nakikita, kumisan kahit na wala siyang nakikita, nakakapagsalita siya sa kanyang sarili, na akala nyo nagsasalita siya mag-isa. Umaabot siya sa punto na gawa siya ng gawa pero wala siyang nabubuo doon sa mga ginagawa niya. Kaya kung meron man na biglang parang sisigaw siyang ganon, akala nyo hindi niya maintindihan at hindi niya kagustuhan yon. Tandaan nyo, yung may mga ganong klaseng sakit, hindi niya kagustuhan. Maaring sasabihin nyo, nabinat yan. Bakit nabinat? It's either nung panganganak po niya, siya ay nagkaroon ng postpartum depression. Unfortunately, hindi siguro po yun natulungan at hindi siya nabigyan ng iba yung na gabay para sabihin na gamutin yung depression na yun, aabot yan sa punto na tataas ng level. Pero ako'y natutuwa, Rodeline, kasi kaya mo yung sakit mo eh. Alam mo, sa ibang mga tao yan, hindi kaya yung na nakakaharap sa amin at makakapagsabi ng tama na ganito yung pagkakaintindi niya. Dahil karaniwan, yung mga ganyan ay pumapasok na sa mga pagamutan na para sa kaisipan. At katunayan nga, Dok, nakakapagtinda pa siya, nakakapaghanap buhay siya, nagagawa niya ng paraan na mabuhay at gampanan yung role ng isang lalaki dahil nga hindi na magawa ni Mang June dahil siya ay bulag, nakakapagtrabaho siya pero wala siyang ibang inaasahan kundi ang sarili lang Paano? niya. Nagbibigay yung kapatid ko sa kanya ng nagtitinda rin ng sisiw. Ano sinabi niya? Pambisyo mo na lang niya, huwag ka na magbigay kasi nagda-drugs ka. Hindi nagda-drugs yung kuya ko, yung kapatid Kasi ko. sa amin, Kahit pag-drug test mo yan. ako, batuhin. Binatuho Ganyan ako. talaga ugali niyan. Binatuho ako. Binato, paano kasi nangunguna kayo? Pero, Lorna, hindi mo ba naunawaan yung sinabi? 1 year na po. Ang sinabi ni 1 year Doktora na, Lorna, merong karamdaman si Ate Rodeline.
Naku mga kasawsawan, maliban po kina Lorna at Rodeline, may dalawa pa silang kapatid na kailanman ay hindi daw mapapatawad ang kanilang hipag. Narito po sina Marshall at Luz Villarreal. Pasok! Marmar, Kaya babanta ka sa akin. bakit galit kayo kay Rodeline? Nung bayaw niya, sabi niya, pag dumayo daw ako sa lugar nila, papagulpi daw ako. Sinong nagsabi nun? Gold siya. Ako na nga lang tumutulong sa kuya kong nagtitinda ng sisiw eh. Ako pa Binubugbog mo nga nakakain yung sa kanya. asawa ko eh. Binubugbog mo, bulag na. Binubugbog, hindi ko binubugbog yun. Pumupunta rin yung anak ko. Ha? Ayos ko. Pumupunta yung anak ko. Galing mo na Sa lola, sa lola niya. Galing ko. Pumupunta po ron. Binubugbog daw yung papa niya, neto. Nagsusumbong po sa Bakit lola. kailangan saktan ninyo si Mang Jun? Bulag na ho. Inaaway nila yan kahit lasing na. Pag mga lasing. Kasi ikaw, Lasing. kasi pabaya kasi ang asawa. Luz, sandali lang! May kakapel Sandali ka lang, eh. Luz! Sandali lang. Luz, Marmar, bago ko kayo tinawag, narinig niyo ba ang sinabi ni Doktora na may karamdaman si Rodeline pala? Pareho silang mag-asawa na may Talagang karamdaman yan eh. Kalandam. pinaliwanag po ni Doktora. Ba't yung nag-asawa siya? Wala, dalaga pa lang naman siya. Wala naman siya siya eh. Matino naman siya eh. Matino naman eh. Pagod po. Ay. Mamaya ipapaliwanag natin kay Ate Luz at kay Marmar ang mga sinabi ni Doktora. Pagkatutukan ninyo, dito lang yan sa Lagisang